Hello po, kumusta kayo dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang pinapanood ang video na ito. So ito po yung aking series ng My Life Testimony at ito po yung padalawa or episode 2 ng aking pagpapalabas at paghahayag ng kabutihan ng Diyos sa akin. So salamat po sa mga nanood dun sa unang episode at nawa pinagpala kayo ng ating Panginoon habang pinakikinggan at pinanonood ang aking istorya. Muli po, hindi po ito sa pagmamalaki sa aking nagawa, kundi yung pong nagawa ng ating Panginoon sa aking buhay. Gusto ko lang pong paluguran ang ating Diyos sa magitan ng ganitong pamamaraan. So, ang ating pong mapapakinggan ay tinituluhan ko na God Conviction to Preach. So, ang sabi po sa Mateo 28:19 hanggang 20, kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. So, I hope po na itong aking ginagawa ay isang pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos at nawa ang maparangalan ay ang ating Panginoong Diyos sa ginawa sa aking buhay. So, nagsimula na nga po ang aking buhay bilang Kristiyano sa edad na 18 at ako po noon ay nasa ikalawang semestre ng kolehiyo. Natanggap ko po ang Panginoong Hesus sa aking buhay at nag-umpisang alamin ang kanyang kalooban. So katulad ng ibang iglesia, ibang simbahan, malugod akong tinanggap ng mga kapatid, pinanalangin at tinuruan sa mga bagay patungkol sa Diyos at yung pagganap po ng mga kalooban ng Panginoon. So naging kabahagi ako ng mga gawain katulad ng discipleship training, pati yung mga sa music ministry o praise and worship ministry, pati sa evangelism. At kung ano-ano pa na mga gawain sa simbahan, ako po ay involved. At katulad ng nabanggit ko sa episode 1, naging active po ako sa mga gawain sa iglesia. So, natutunan ko po na manalangin at ipanalangin ang bawat ninanais kong gawin. No? So, ang sabi ng salita ng ating Panginoon sa Biblia, sa Proverbs 16:9, ang sabi doon, a man's heart plan his way, but the Lord direct his path, or direct his steps. So, yun po yung isa sa mga natutunan ko, kaya talagang dapat ipanalangin ang bawat ninanais ng puso. So, pinanalangin ko po na magkaroon ako ng part-time job dahil nga po mahirap ang aming buhay at ayaw ko umasa sa aking mga kapatid lamang. So, naging smooth po yung proseso ng application ko at naging service crew po ako ng isang fast food. Ito po yung Jollibee. At minsan nakakatanggap din ako ng mga sideline sa pagguhit ng plano. At malaking bagay po o malaking tulong ito sa aking personal na pangailangan at mga gamit sa aking pag-aaral. At hanggang may pagkakataon po na may pagkakataon po ako pa po ang nakakapag-abot sa aking magulang. At sa biyaya ng Diyos ay hindi po ako kinakapos noon. Hindi rin po ako naging pabigat sa aking mga kapatid na kasama ko sa bahay. So, hindi po naging madali yung aking buhay bilang isang working student. At alam ko po, ito yung alam po ito ng mga katulad ko na mga working student. At hindi ko man i-detalye sa aking kwento, no? Alam ko po na makaka-relate ang karamihan dito. Dahil nakikita ko pa nga yung mga estudyante na hindi naman nagtatrabaho ay nahihirapan. So much more pa kaya yung mga nagtatrabaho. So gusto ko pong i-congratulate din yung mga self-supporting student na nandyan at nanonood. At nawa dun sa mga gusto pa na tulungan ang kanilang mga magulang or tulungan ang kanilang sarili,
na makapagtapos kahit walang may suporta ang kanilang magulang. Nawa ito po ay magsilbing inspirasyon sa inyo kung paano ko po ginawa. Ito po yung aking kwento. At syempre kapag gabi po ang aking schedule sa klase, araw po ang schedule ko naman sa trabaho o sa Jollibee o kung saan man ako nagtatrabaho. At syempre, pagka ganun po, pagod at antok na sa klase. So madalas nga po na nakakatulog ako sa klase. Pero dahil sa biyaya ng Diyos ay provision din siguro ng Diyos na mababait yung aking guro sa mga period na yon. At hindi ako masyadong pinapansin. Hindi ako masyadong pinapahiya, sabihin na natin gano'n, sa klase. So, kung bakit po ay siguro ay gusto kong marinig sa inyong comment. Bakit ako hindi masyadong pinapansin ng aking mga guro kahit ako'y nakakatulog. So imagine po yung aking routine mga kapatid, mga kaibigan. At ang aking kurso ay demanding sa oras dahil marami po kaming plates. No? At, kasi yung major subject ay kailangan mo mag-comply sa mga assignments at sa mga activity. So ang sabi po ni Paul, no, sa Philippians 4:13, ito po yung nabanggit ko na nung karaan sa aking unang episode na sa Philippians 4:13 that I can do all things through Christ who strengthens me. Talagang yun po yung isang bagay na pwede natin panghawakan. Kung tayo ay na kay Jesus, no? So yun po yung aking pinanghawakan. At kung maaari po ay nga po na ma-maximize ko pa yung oras sa trabaho para lang mas malaki yung income sa hurin ko para sa mga extra na binibili. At minsan nga po alas 12:30 ng gabi, unang madaling araw, ay naglalaba ako ng uniform sa Jollibee, I think, or sa school uniform. Lumalaglag po yung luha ko. 12:30 po na madaling araw. Kasi yung mga pinsan ko, natutulog na, yung mga kasama ko sa boarding houses, natutulog na sila at nakakapahinga na, samantalang ako ay naglalaba pa. So, kapag ito po ay naiisip ko, ay tumutulo talaga yung luha. So, ngayon po pinipigil ko na. So, ngunit napagtanto ko mga kaibigan, ito po ay nakabuti sa akin. Dahil hindi ako nagkaroon ng mga pagkakataon upang magliwaliw at makaiwas sa mga bagay o maraming tukso sa kamay nilaan. Kahit po independent ako, kumikita po ako ng sarili, hindi po ako napasok sa anumang aliwan ng bahay-aliwan. Yung pong aking mga katrabaho na kasabayin ko, after work po sila, alas 12 ng hating gabi, mag-ano po sila, mag-night life. So, dahil po ako may pasok kinabukasan at may mga gagawin pa, hindi ko po nagawa iyan. So, palagi po akong busy noon at lagi kong hinahabol yung aking oras. Dahil nga po pinuno ng Diyos yung aking mga gawain, yung aking panahon sa trabaho, sa school, at higit sa lahat sa mga gawain sa iglesia. Nais ko pong bigyan ng highlights ang episode na ito. Noong hinipo ako ng Diyos o ng banal na Espiritu at nahamon po ako sa isang kapatid na nagpapatotoo o nangangaral sa isang bus. So parang inuudyokan ako ng Diyos na yun yung paraan o yun ang gusto kong gawin mo. Ihayag mo sa tao yung kabutihan ko sa iyo, parang ganyan sinasabi sa akin na napakalaki ng biyaya ko sa iyo, anak, at gusto ko naman na i-share mo ito sa iba, parang iba ay pagpalain. So parang ganito po, ano? At yun nga po ang nangyari. So bilang baguhan, no, bilang wala pang masyadong alam sa salita ng Diyos, iniignore ko po ito, no? At parang sige, Panginoon, kung sakali magawa ko, kung hindi, pasensya.
Ang problema ko po, ah, mga kaibigan, ay syempre nandun yung aking takot, no? Nandun yung aking pangamba kung sakali. So, ganito po ang ginawa ko, no? Bilang isang baguhang mananampalataya na wala pa akong alam sa Biblia at hindi ko rin alam kung paano ang gagawin. Basta nahamon po ako, kumilos ng Espiritu sa akin na kailangan pahayag din ako. At kung nagawa nila, kaya ko rin gawin. So, nag-umpisa po ako manalangin sa Panginoon about dyan. No? Dahil pag ang banal na Espiritu po nag-convict ka sa iyo, sabihin, hinahamon ka at either you accept it or not. Ang leading sa akin ng Panginoon ay magpahayag sa bus at ang nangyari nga noon ay sumama ako sa mga gawain ng church, sa mga street evangelism, at ito po ay karaniwang ginagawa ng iglesia tuwing linggo at pumupunta sa mga market, sa mga street para mangaral ng salita ng Diyos, at nandun din po yung panahon or chance na makapagpatotoo. At ang bilin sa akin ni pastor or sabi sa akin, Brad, ikaw naman ang magpatotoo. At sabi niya sa akin, kung ano yung ginawa ng Diyos sa iyo, kung paano mo siya naranasan, kung paano siya kumilos, yun, sasabihin mo. Kung ano meron ka, ilang pwede mong i-share. Yun po yung laging sinasabi ng aking pastor noon. Parang ang dali lang, ano? Parang simple lang kung anong ginawa. Pero napakahirap po yun para sa katulad ko na baguhan. Dahil marami pong kalaban. Unang-una yung aking sarili. Yung aking sariling kahinaan. Ako po ay isang Batanggenyo na laking bukid at magsalita ay may punto. At of course, yung mga tao po na tumaraan at hindi mo alam kung baka may galit sa'yo, mga ganun. Baka merong hindi sang-ayon sa ginagawa mo. So, nandun po yung mga hindrances o mga takot na kinaramdaman. Ang isa pang challenge ko, mga kaibigan, mga kapatid, ano ba yung ipapatotoo ko? Ano ba yung masama kong ginawa sa aking buhay bilang kabataan, o ano ba yung binago sa akin ng Diyos? Kasi po, ang karaniwang naririnig ko sa mga nagpapatotoo ay yung mga katiliman sa parte ng kanilang buhay at hanggang sa nakilala nila ang Panginoon. Paano ako? Ang pagkakaalam ko, ang paniniwala ko, lumaki ako mabuting tao o mabuting pamamayan. Mabuting anak, masipag, matulungin. Doon po sa episode 1 na ikwento ko po ang aking upbringing. At ano po yung masama kong ginawa? Para sabihin ko sa tao na ako'y binago ng Diyos. So, ganun po. So, ito po yung isang challenge sa akin. So, ang laman po ng aking patotoo ay yung karanasan ng isang nag-aakalang mabuting tao. Kasi, ayon po dun sa aking episode 1 na binanggit doon, na akala ko ay napakabuti ko ng tao. Mas marami ang nagagawa kong tama kaysa sa mali. So, ako ay papaburo ng Diyos. Pero nung tinanggap ko po ang ating Panginoon, nakita ko ang aking sarili na marumi sa harapan niya. So ito pala yung aking parte. Ito pala yung aking ipapahayag sa tao. Na ako, akala ko mabuti akong tao, wala akong inaargabyadong tao, wala akong nakakang tao. So hindi ko kailangan yung Kristo, hindi ko kailangan yung Diyos na ipapangaral o ipinapangaral ng mga Kristiyano. So ito pong aking buhay ay isang patotoo sa mga taong nag-feeling righteous o nagbabaliwala sa ating Panginoon. So, yun po yung aking naging laman ng aking patotoo. At ito nga, dumating na yung pagkakataon na nilagay ako ng Diyos sa isang sitwasyon. Nakita ko ang aking sarili na ako po ay nakasakay sa isang passenger bus, at ipinaalala ng Panginoon yung kanyang hamon sa akin. Ako po ay pauwi ng Batangas at I think monthly or at least every occasion or every holiday ako po ay nakakauwi naman sa amin sa Batangas. So doon ko po naranasan yung sobrang lamig ng aircon na para akong hinihipan ng hangin, ayaw akong patahimikin ng paligid, sabihin ganyan, parang lagi may sinasabi sa akin na ito na yung pagkakataon mo. So, ako bilang bago na mananampalataya,
Sabi ko, Lord, ito na ba yun? Baka pwedeng next time na lang. Yan po yung aking karaniwan, sigurado na maiisip ng isang baguhan. So, sa sobrang kaba ko po, ito po yung aking feeling noon. At isa pang tumatanim sa isip ko, baka mayroong pasahero doon, nakilala ko, nakakahiya. At ang daming negative thoughts na aking naiisip para tanggihan yung conviction o yung udyok ng banal na espiritu. Ang isa pa po, napakaganda ng pelikula na pinapanood. So po noon, yung television na may pelikula, lalo yung going province, no, mayroon po siya mga pelikula. So sabi ko, paano ako magsasalita kung may mga pinapanood ang mga tao? So parang ganyan, parang nangangatwiran ako sa akin po. Isa pa, baka isipin nila, nanghihingi ako ng pera o manghihingi ako ng pera. O kaya may magalit, no? May magalit sa akin ng natutulog tapos may istorbo. Tapos isa pa, nasa likuran akong bahagi na nakaupo. So paano ko pupunta sa unahan? So ang dami kong alibay, ang dami kong dahilan. And sabi ko sa Panginoon, give me sign. Give me a sign kung talagang ngayon na yung oras. Ang sabi ko sa Panginoon, kapag pinatay or enough ng konduktor yung television, ibig sabihin ito yung sign na kailangan ko ng tumayo. So, ang problema, natapos yung pelikula at pagkatapos, mabilis lang natapos yung pelikula at habang nasa expressway or siguro lampasan ng expressway, pinatay na nga ng konduktor yung television. Ito na yun. Nadadagdagan yung kaba mo. So, nandoon yung iyong ang panalangin ko, ano bang sasabihin ko. So, at sa pagkakataon pong iyon, ang Diyos ay nag-remind malamang sa akin ng isang talata sa Biblia sa 2 Corinthians 11:6. Ang sabi po doon, although I am not a polished speaker, I am certainly not lacking in knowledge. We have made this clear to you in every way possible. So, sabi doon ng Panginoon, nasabi doon ni Pablo, kahit hindi siya magaling magsalita, no? But certainly, na hindi siya lacking of knowledge. So, ang knowledge na mayroon ako is maliit lang. Ito po yung aking karanasan sa ating Panginoon. At hindi man ako polished speaker, mayroon namang akong kaalaman or karanasan sa ating Panginoon. So, yun po yung sasabihin. At ito nga, tumayo ako sa unahan at nag-umpisa magsalita. Of course, ako po ay humingi ng permiso sa kanila at papayag. Pinaunawa ko po na hindi ako manghihingi ng anumang pera at gusto ko lamang po magpatotoo. At yun nga, sa kabutihan ng Diyos, natapos ko po ang aking pagsasalita. At sa isang panalangin ng paghahamon ng pagtanggap sa ating Panginoon, dito ko po tinapos yung aking pong mensahe. Ganito po yung panalangin na aking binanggit sa unahan at bilang lead or pangunang salita, pangunang panalangin para sa mga tao. So sabi ko po, kung sino pong gustong tumanggap sa ating Panginoon, ay taas lamang ang kamay. Meron pong hindi nagtaas, meron din namang hindi ko mabilang, hindi ko mabilang isa, dalawa. Maaaring kung yung iba ay yung tumaas. Pero sabi ko po, pangunahan sila sa panalangin. At kung nais nilang tanggapin ng ating Panginoon, ay sumunod sa panalangin. At kung ikaw yan, sa likod ng screen na ito, gusto mo tanggapin ng ating Panginoon na ginawa ko noong panahon at maranasan mo yung naranasan ko, ito yung pagkakataon gusto ko i-share ang panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Sumunod po kayo sa aking panalangin at angkinin po ninyo na ito sa inyong sariling panalangin. At ito po yung panalangin. Tayo po ay sumandaling yumuko. Sundan niyo po ang aking panalangin. Ganito po ang sabi. Ang panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat ako sa kapahayagan mo sa oras na ito. Nabatid ko po na ako isang makasalanan at maraming pagkukulang sa iyo. Humihingi po ako
ng pagpapatawad sa lahat ng kasalanan na aking nagawa at naisip pamula nung ako'y nagkaisip hanggang sa mga sandaling ito. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa akin. Hugasan mo po at linisin ako sa lahat ng karumihan at kasalanan. Tinatanggap ko po kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Manahan ka po sa aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad, sa pagliligtas, at sa pagkasulat ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So sabi po sa John 1:12, ang sino mang sa kanya nagsitanggap ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Salamat po sa mga tumanggap. Sa likod ng screen. Gusto ko ituloy ang aking kwento. At sabi po sa Biblia, hindi babalik yung salita ng Diyos ng walang kabuluhan. So kung ano man po yung aking binitawan noon, o aking pinagpatotoo sa kanila, alam ko po may mga tao na pinagpala at nakatanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Hindi ko po alam, baka sila ngayon ay may mga pastor na. Pero para po sa akin ang mahalaga ay nagawa kong ihasik ang mabuting balita ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Hesus. At kung sila man ay tumanggap o yung kaligtasan nila, ito po ay depende na sa Panginoon. Anyway po, nung panahon ako po ay umupo na sa bus, of course, pumuling sa aking upuan, hindi ko po may paliwanag ang aking pakiramdam, no? At ano ba yung pinagsasabi ko doon, hindi ko na ma-recall kung ano yung aking pinahayag, pero matibay po yung aking panalangin na of course yun po ang huli at pinaka-importanting bagay na hindi ko naman makalimutan. So kung ano po yung dating ng aking pagsasalita, ito po ay ipinagpasa Diyos ko na. At hindi po ito na natapos doon. At sa parehong senaryo, sa bus, naulit ko po yung pagpapatotoo bilang sa udyok ng banal na Espiritu. So salamat po sa ating Panginoon dahil kung hindi siya kumilos sa aking buhay, hindi siya nagpahayag sa akin, hindi ko po magagawa. Sana po nagdulot muli ng encouragement sa inyo mga kapatid sa ating Panginoon ng aking patotoo. Doon po sa mga nagnanais na mag-share ng salita ng Diyos sa hindi mo kilala o sa ibang lugar, prayer is the key at yung sign, yung pagkakataon na pinagkakalam ng Panginoon ay dapat natin tingnan. Kung may pinapagawa sa iyo ang Panginoon, no, gawin po natin. No? Hindi po tayo papatalo dun sa mga hindrances, dun sa mga takot, dun sa mga bagay na binibigay ng kaaway. At ito po ay nagawa ko sa biyaya ng Panginoon. Ito po ay magagawa mo rin sa biyaya ng Panginoon. Ang salita po ng Diyos o yung bilin ng ating Panginoon ay pangaral ng mabuting balita sa lahat ng kinapal. Ito po ay magaganap. At nawa po ikaw ay maging parte nito. With you or without, mangyayari po ito. At magpapadala ang Panginoon ng iba kung hindi ka po available, kung hindi ka handang sumunod. So sa ating pong maliit na kakayanan, mga kapatid, pwede po itong gamitin ng ating Panginoon. Just pray for it. At sa nangyari nga po sa aking buhay, ito po ay malaking biyaya at mula sa ating Panginoon. So sabi po sa Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. At nakikiismot po ang lahat according to His purpose. So again mga kapatid, gusto kong bigyan ng konting salita, yung no challenge, no victory. So I accept the challenge
and I gained victory with the Lord. So, that's it po sa episode 2 na ito. Pinagkalatan ito ng God wins over my fear and difficulties, and the Lord can supply our needs. Courage, wisdom, and even opportunity. It was happened to me, mga kaibigan. Of course, it could happen to you. God bless everyone. See you on next episode of my testimony. All glory to the living God. Bye po. Thank you po sa panonood. If you have some comment, please comment